umpisahan ho muna natin. Nako, alam niyo naman po, mga boss chief amo, sir, no? Bagong kongreso, 20th Congress, syempre, maghahalal o maglalagay ng bagong, House Speaker na naman, mga kababayan. At isa nga, di ba, si Toby Tiangco, yung nabanggit natin na posible na maging House Speaker. Kaya lang ho, mga kababayan, mukhang mananatili at mukhang lekba, no? Sa pagiging House Speaker, ito pong si Congressman Martin Romualdez, mga kababayan. Nako po, ibig sabihin ba nito, 3 taon kamot ulo na naman si Inday Sara Duterte? Hindi ko alam bakit, mga kababayan, kung bakit gigil na gigil si Inday Sara Duterte kay Martin Romualdez. Hindi ho kaya dahil nauungkat yung mga usaping confidential funds? Nauungkat yung mga EJK? Hindi ho kaya dahil ganun? Syempre ho, mga kababayan, trabaho ng Kongreso. Yung investigahan din po yung mga ganyan. Linisin ang ating gobyerno. Linisin. Yung mga nagnanakaw sa bayan. Di po ba? Kaya sabi naman po dito, mga bossing, Martin holds the majority. Marcos, over 250 solons, back Romualdez as a speaker. Mga kababayan. Ilan po ang bumakap? 250 na congressman po ang nakaback up kay Romualdez para maging speaker muli. Sa 3 taon na nakasama nila si Congressman Martin Romualdez, baka naman okay sa kanila ang pagpapatakbo. Hindi naman siguro ho magiging ganyan ang kanilang desisyon kung hindi okay ang liderato ni Martin Romualdez. Basahin ho natin. President Ferdinand Marcos Jr. Has reportedly thrown his full support behind his cousin. Pati ang ating Pangulo. House Speaker Martin Romualdez to continue leading the House of Representatives in the 20th Congress. Basta abagan ko si Roque kung mahuli magpa-jumbo hotdog ako. Grabe ka naman, Maisli Mateo. According to an scoopers, Marcos affirmed his backing during a meeting with cabinet officials Saturday, May 17, where Romualdez was also present. The president said it's game over. If Martin has the numbers, he remain speaker. Kamutan na naman po ng ulo to. Dahil ang vice-presidente, kahit hindi ko naman naririnig na rumeresback o bumabalik sa kanya si Martin Romualdez, patuloy ho na nagagalit at buwisit na buwisit. At laging sinasabi ng ating vice-presidente, mga kababayan, si Martin Romualdez daw po ay naghahangad na maging presidente sa 2028. Siguro isip-isip lang ho nila yun, Naku, etong si Romualdez ang makakalaban natin. Kaya ang gawin natin birahin na natin ang birahin ngayon. Kaso ho, mga kababayan, eto pong Congress ang mas madaming nakikita po nabutas lalo na Department of Education confidential funds, OBP, mas madami pong balang nangyayari dito. Kaya lang po, hindi natin masasabing pinupolitika po yun, mga bossing. Bakit po? Merong mga ipinapakitang ebidensya. Merong mga backup na ebidensya. Kagaya na lang po ng mga resibo. Di ba? Ang salagay gano'n na lang yun. Hindi. Di po ba? May mga nauungkat, may mga nakikitang resibo na yun daw ang pinagkagastosan nila ng confidential funds, tapos mamukat-mukat mo yung mga pangalan kung saan-saan kinuha. Chichirya, mga delata, pati yung maasim na joga. Mga bossing, ginamit na yung pangalan. Di ba? Sabi ni Wisely 12, Mateo 12, tapos gawin si Senator Tito Sen na Senate President. Di po ba? Sayang, di pa pala magiging House Speaker ang congressman namin. Pero at least, astig naman ang House Speaker na si Martin. Di ba? SP Pontino, mga kababayan. Ewan ko
ang kampo ni Vice Presidente paulit-ulit, paulit-ulit. Kaya si Martin Romualdez gustong maging presidente niyan. Samantalang sa kampo ni Congressman Martin Romualdez, mga kababayan, wala ho ako naririnig na sila ay tatakbo. Eh dapat ho, mga kababayan, yung mga ganitong petsa, panahon, oras, nagpapahiwatig na yan, lalong-lalo na. No? Presidente po ang tatakbuhan. Siguro, akala nila tatakbo si Martin Romualdez. Oh. Di po ba? Ngayon, sabi dito, this is not just about party politics. It's about unity, output, and trust in the speaker's steady hand and principled leadership. Oh, kung yan ang pakiramdam at yan ang gusto ng mga kasama o katrabaho ni Congressman Martin Romualdez. Di po ba? Another scooper peg the number of supporters even higher, at least 250, no? To as many as 280 lawmakers o mga kongresista have given their votes of confidence for Martin. Mahihirapan yung mga gustong pumalit dito kay Martin Romualdez. So, no? Sabi ni SP Pontino, kahit may gusto siyang ibang maging speaker, yung kanilang taga-distrito, sabi niya pa din, okay naman kasi si Martin Romualdez, lumalabas lahat ng may mga katiwalian. Tingnan nyo ho, mga kababayan, kung hindi okay sa mamamayang Pilipino, yung mga ginagawa ng mga congressman, lalong-lalo na yung mga bumaback up kay Martin Romualdez, kung hindi okay sa mamamayang Pilipino, pihado ako, hindi ho makakabalik yan at hindi ho iboboto, no? Ng mga taga-distrito nila yan. Siguro, hindi siguro. Talagang gusto dahil ibinalik po ilang porsyento ng mga congressman ang nakabalik po. Nagtatawanan yung mga DDS. Dahil daw ho, mga bossing, yung mga principal daw po o yung mga malalaking congressman na bumakap sa impeachment ni Inday Sara Duterte or lumagda sa impeachment ni Inday Sara Duterte, talunan daw po. Kababayan, JJ Suarez, nandyan. Martin Romualdez, madagdagan pa ng tingog ulit, 2 upuan. Madagdagan pa ng akbayan ni, pangalan nito, ni Chel Jokno, 3 upuan yun. Di po ba? Sabi ni Pulonges, ito naman si Pulonges Yotman. Balita ko, papalitan na si Speaker Romualdez, palit si Toby. Tiyanko, totoo ba yun? Tingin nyo po, sir, papayagan ba yan? Nung at least 250, ayan at least 250 to as many as 280. Di ba? Lawmakers have given their votes of confidence for Martin Romualdez. Mukhang malabo po. Di ba, mga kababayan? Nakikita ko dyan, mananatili si Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker. Aba, si Sir Junior nagpapaulan ng kanyang super sticker. Salamat po, sir. Appreciate po.